Ba, kaninong tripod yan? Galing po to sa pas sa PCU. Dinispose na yung Deacon Jeff eh. Sabi ko, Hindi ayos. sabi ko, ikuan ko, ayusin ko. Dalawa yan eh. Yung isa yung lagayan ng panyo. Yung ganito. Oh. Eh, hindi na mapatayo eh. Kaya, dinispose na. Sabi ko, kunin ko, ayusin ko. So, pwede pa ito, magre-record ako dito sa ano? Pwede po. Sa sermon para sa Iligan. Oo. Ayan, para nakatayo kayo sa Para pulpit, nakatayo. di ba? Okay. Opo. Pwede pa siyang itaas ng kaunti, hindi na. Maximum na yan. Maximum na yan, pass. Maximum na yan. Pero pwede siyang kuhan, ipatong pa sa kuhan kung sakasakali. Ah, pwede. Oo. Pero kumusta ang kumusta ang ulo ko dyan? Ayos naman? Okay naman po, pass. Sakto lang. Pero pwede kung ilalayo nyo para kita yung pulpit. Ay, huwag na, okay lang. Okay lang. At least sakto yung mukha niya. Sige, 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. Sabi po dito, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. May the Lord bless the short meditation of His Word this evening. Can you imagine sa isang malaking bahay, may mga bisita. Siyempre, yung mga bisita ay pakakainin. Mga bisita. So, nakaupo na sa table yung mga bisita. And how would the visitors feel na imbis na bowl na galing sa kusina, yung para sa pagkain talaga, ang ilalagay sa table, lagayan ng pagkain, ang pinaglalagyan ay garbage bin, basurahan, na marumi. Yun ang nilagyan ng adobo, yun ang nilagyan ng sinampalukan. Yun ang nilagyan, kumbaga, yung mga garbage bin, yung mga dapat basura ang ilalagay doon, yun ang nilagay sa table. How would the visitors feel? So, sa bahay na malaki, hindi talaga lahat ng kasangkapan doon ay para sa marangal na paggagamitan. Meron talagang mga kasangkapan doon na nababagay para sa mga basura, para sa mga hindi malilinis. Ang point ni Apostle Paul, na sa iglesia ng ating Panginoon, it's always a mixture of believers and unbelievers. Nawa po ay sa loob ng iglesia ay magiging maingat talaga tayo na kikinang ang output ng ating buhay. Na mapapatunayan na tayo ay vessel for honorable use. Ibig sabihin, tayo ay tagapagdala ng salita ng Panginoon na ihahain sa kaluluwa ng mga tao upang sila ay mabusog, upang sila ay manarish. Imbis na nagiging vessel tayo na katitisuran ng kaluluwa ng mga tao dahil tayo ay nagiging vessel na marumi, na hindi nababagay para sa honorable use, kundi nababagay para sa hindi marangal na gawain. Impossible na gagamitin ng Panginoon ang isang vessel to nourish the people of God, pero maruming vessel katulad ng basurahan. Impossible. Ang gagamitin talaga ng Panginoon na vessel para manarish ang mga tao ng Diyos, or vessel para ma-proclaim ang gospel ang mga tao na naglilinis talaga sa kanilang sarili. Mga malilinis na vessel na hahalin tulad sa gold and silver vessel. So, meron tayong active role kasi ang sabi po ng Panginoon dito sa ating teksto, kung nililinis ng sinuman ang kaniyang sarili mula sa mga bagay na ito,
ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabubuting gawa. So, ang mga tunay na Christians ay mayroon talagang responsibility na linisin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga means of grace. Kasi kahit marangal na vessel yan, kahit ginto or silver na vessel yan, kung hindi naman hinuhugasan yan, ay marumi pa rin yan. Nakuha natin? So, ang mga Christians, tunay na Christians, ay expected talaga na mamuhay ng may kabanalan upang magamit tayo. Ma-affected talaga ang ating usefulness sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo namumuhay ng may kabanalan. Kung hindi natin nililinis ang ating sarili. Kung pinapabayaan natin ang kasalanan ang dumungi sa atin, kahit tunay ka pa na Christian, represented by the gold and silver, kung hindi nililinis mo ang sarili mo, wala kang pinagkaiba sa basurahan na nababagay sa basura na laman. At meron pong mga Christians na if we are to give charity sa kanilang buhay, tunay silang Christian, pero hindi nagiging blessing sa church. Nagiging katitisuran pa. Yun pa ang dahilan kung bakit nadidiscourage yung iba. Kaya mag-ingat po tayo. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, upang tayo ay kagamit-gamit, magkakaroon po tayo ng maximum usefulness sa kaharian ng Diyos, tayo po ay maglilinis sa ating sarili. Now, sa mga false Christians, represented by the wooden vessel and luwad na vessel, wala ka talagang maaasahang output sa kanilang buhay. Ang mga luwad na vessel ay cheap at madaling mabasag. Ang wooden na vessel din ay hindi talaga para sa marangal na purpose. Now, ang Ebanghelyo lamang ang mag-transform sa kanila. Mag-transform extraordinarily and miraculously mula sa pagiging wooden vessel and earthen vessel patungo sa isang vessel na gold and silver. After all, ang Christianity ay hindi lang yung tipong nagbibihis lang ng damit. Ang Christianity is transformation. Ang kambing ay naging tupa talaga. So, iba na talaga, bagong pagkatao. Ang baboy ay naging tunay na tupa. So, posible ba na ang luwad na vessel at ang kahoy na vessel ay magiging gold and silver? Yes, by the power of God. That is what we call regeneration. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay tunay na Christian na regenerate. Hindi ibig sabihin na hindi ka nahuhugasan from time to time. Kasi kung ikaw ay ginamit, ang pencil nga, kung palaging ginagamit yung pencil, hindi siya na-sharpen, madidecline ang kanyang usefulness. Kahit yung kutsilyo o yung itak, kung hindi siya na-sharpen, ay madidecline ang kanyang usefulness. Ang gold and silver vessel, kung hindi talaga nililinis yan, ay hindi yan magiging kagamit-gamit kahit siya ay tunay na gold and silver vessel. In the same way, tayo na mga tunay na Christians, we really have the responsibility to purify ourselves so that we will be fit for the Master's use. Nawa ay hindi tayo katulad ng isang empleyado. Pinakatamad na clerk. Pinakatamad. Para bang pinagtiisan na lang siya ng company, parang government yata, regular, nagkaroon ng plantilla. So, dumating ang panahon na siya ay nag-retire. Retired na siya. Tapos na yung kanyang termino, pero tamad, halos walang output. And merong nagtanong, nasaan na si Jane? Or nasaan na wala akong maisip na ibang pangalan, Albert. Wala akong ibang maisip na pala, Albert Jake na lang. Pangalan. Sabi na, ay, nag-retired na siya. Oh, nag-retired pa. So, sino ang papalit sa kanyang pwesto na nabakante? Yung sabi ng manager, wala naman siyang nabakanting pwesto. Kasi kahit nandito siya, wala namang output yun. So, yung pag-alis niya, pag-retire niya, walang nabakanting pwesto. Kasi iba naman yung gumagawa sa dapat niyang gagawin. So, kumusta tayo sa ating church membership? Kung umalis ba tayo sa church at dadalhin tayo ng Panginoon sa ibang lugar,
Mararamdaman ba ng iglesia na meron talagang nabakanting pwesto dahil kagamit-gamit tayo sa kaharian ng Diyos? O yung pag-alis natin ay parang wala lang. Parang walang nabakanting pwesto. Dahil imbis na kagamit-gamit tayo sa kaharian ng Diyos, vessel for honorable use, nagiging vessel tayo for dishonorable use dahil hindi natin nililinis ang ating sarili at hindi tayo naging useful. So this is a challenge para sa bawat isa sa atin. And may the Holy Spirit help us na magampanan natin ang ating role as church members, na hindi tayo decoration lang. Wala naman sigurong magpapakain sa kanyang aso na ang pinggan na ginagamit sa pagpapakain sa kanyang aso ay yung pinggan na matitino na para talaga sa hapag. Di ba? Pwede ba nating gamitin yung pinggan dito para pakainin si Silvanos? No. So, ang gagamitin talaga ng Panginoon para sa marangal na gawain ay ang mga malilinis. Ang gagamitin para sa hindi marangal na gawain ay ang mga marurumi. So, pumili po tayo. We have to purify ourselves from all filthiness so that we will be fit for the Master's use. So, purify ourselves. Yun talagang language. Active talaga tayo. Ang sanctification po ay hindi po siya passive, kundi meron talaga tayong papel. Nalilinisin po natin ang ating sarili upang maging kagamit-gamit tayo sa kaharian ng Diyos. No member should be a decoration. Ang silverware, ang goldware ay dapat magamit para ma-enjoy ng lahat sa loob ng iglesia. Maging kagamit-gamit para sa feeding, para sa nourishment, and para sa pagpapalakas at pagpapatibay ng church. Pero kung we are busy in the kingdom, pero hindi natin nililinis ang ating sarili, hindi natin nire-replenish hindi natin nire-refresh ang ating sarili, hindi sina-sharpen yung pencil o yung itak, at hindi hinugasan ng silverware, ay darating din ang panahon na tayo po ay hindi na magiging kagamit-gamit. At huwag naman po sanang mangyari ito. Naway consistent po ang ating walk with the Lord. Naway tulungan tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa mensahe ninyo sa gabi ito. At kami po ay naniniwala na ang salita ninyo ay makapangyarihan at mabisa at kayang nangusap ito sa bawat isa sa amin. Tulungan ninyo kami bilang isang iglesia na maging active sa sanctification, maging active sa pagpapakintab sa aming sarili as silverware or goldware upang maging fit for the Master's use, honorable use. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ito, Pas. Sige. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. We have not known thee as we ought, nor learned thy wisdom, grace, and power. The things of earth have filled our thought, and trifle song the passing hour. Lord, give us light, thy truth to see, and make us wise in knowing thee. We have not feared thee as we ought, nor bowed beneath thine awful eye, nor guarded thee and word and thought. We
Lord, give us faith to know Thee near, and grant the grace of holy fear. We have not loved Thee as we ought, nor care that we are loved by Thee. Thy presence we have boldly sought, and feebly longed Thy face to see. Lord, give a pure and loving heart to feel and own the love Thou art. We have not served Thee as we ought. Alas, the duties left undone. The work with little fervor wrought, the battles lost or scarcely won. Lord, give the zeal and give the might for Thee to toil, for Thee to fight. When shall we know Thee as we ought, and fear and love and serve aright? When shall we out of trial brought be perfect in the land of light? Lord, may we day by day prepare to see Thy face and serve Thee there. Amen. O aming Panginoon, salamat sa mensahe ninyo sa gabing ito. At salamat din sa himno na aming kinanta. Nawa ay palaguin ninyo ang aming pag-ibig sa inyo. At ang proof ng aming pag-ibig sa inyo is that we keep your commandments. If you love me, keep my commandments. So help us to love you, and it is evidenced by our keeping your commandments. Salamat o Diyos sa fellowship ngayong gabi, sa pagkain na aming kakainin. In Jesus' name, Amen.